Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 43 ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos ang laban sa mga halimaw na may mukhang tao, humingi ng tawad si Mimori kina Pigimaru at Slee dahil masyado niyang pinilit ang mga ito habang tumatakas. Pareho silang pagod ngunit tumugon sa kanyang paghingi ng tawad sa kanilang sariling paraan. Determinado si Mimori na makabalik kina Seras at sa iba pang mga kasama, kaya't nagdesisyon siyang sundan ang bakas ng mga bangkay na iniwan nila, umaasang makikita niya ang kanyang grupo. Ngunit, habang naglalakad siya, nakasalubong niya ang isa pang grupo ng mga halimaw, bagamat hindi na ito mga may mukhang tao. Mga natitira na lamang ito, mas kaunti at mas mahina ang kalidad, ngunit nananatiling banta. Naisip ni Mimori na pagkakataon ito upang subukan ang kanyang bagong kasanayan. Kaya ginamit niya ang slow na malubhang nagpapabagal sa kilos ng mga halimaw. Laking gulat niya nang makita niyang mabilis na nauubos ang kanyang EV, mas mabilis pa kaysa sa tuwing konektado siya kay Pigimaru. Habang mabagal na kumikilos ang mga halimaw sa paligid niya, napansin ni Mimori na siya lang ang gumagalaw ng normal sa loob ng saklaw ng epekto ng kasanayan. Tinawag niya sina Pigimaru at Slee at napagtanto niyang hindi apektado ng pagbabagalan ang dalawa, marahil dahil malapit sila sa kanya. Sinubukan niyang mag-cast ng iba pang debuff spells tulad ng Paralyze, Dark, Berserk, at Poison. Ngunit nakatanggap siya ng mensahe na hindi maaaring magpatong ang mga kasanayan. Naintindihan niya na ang slow ay kailangang gamitin ng mag-isa, bagamat naisip na niya ang maraming taktikal na paraan upang magamit ito sa labanan. Habang sinusuri ang bagong kasanayan, bigla siyang sinuntok ng isang halimaw. Agad niyang naiwasan ito at napagtanto na nawawala ang epekto ng kasanayan kapag may pumasok sa isang metrong radius ng kanyang paligid. Ang kasanayan ay apektado ang kahit sinong target sa loob ng saklaw, kahit hindi niya nakikita ang mga ito, kaya't mahalaga ito para maiwasan ang mga biglaang pag-atake o kaya'y makalayo sa mga kalaban. Gayunpaman, natutunan din niyang hanggang 5,000 nilang ang hangganan sa kasanayan na ito. Kaya hindi ito maaaring gamitin ng tuloy-tuloy. Bagamat malakas, may mga limitasyon ang kasanayan, at pinatibay nito ang ideyang walang malakas na kapangyarihan na walang katumbas na limitasyon. Di nagtagal, napagod si Mimori at bumigay ang kanyang mga tuhod, napagtanto na nawawalan na siya ng lakas. Bagamat bumalik ang kanyang HP, hindi bumabalik ang kanyang pisikal na lakas, at unti-unti na siyang nawalan ng malay. Bago pa siya tuluyang bumagsak, dumating si Eve, na laking ginhawa na makita siyang buhay. Binalikat siya ni Eve pabalik sa kuweba kung saan naghihintay ang kanilang grupo. Nang magising si Mimori, napansin niyang nasa loob siya ng kuweba at si Seras ang nagbabantay sa kanya. Lubos ang kaluwagan ni Seras na nagsabing labis siyang nagpapasalamat na ligtas si Mimori. Tinanong ni Mimori kung nasaan sina Pigimaru at Slee at tiniyak ni Seras na sila'y ligtas. Si Eve, na nag-alaga sa kanya, ay nagsabi na wala siyang malubhang pinsala at nagpasalamat si Mimori sa kanya. Humihingi ng paumanhin sa pag-aalala niya sa kanilang lahat. Ibinahagi ni Eve na habang hinahanap siya, nakasalubong niya ang mga bayani mula sa ibang mundo, kasama na si Nakashima at ang magkapatid na Takao. Nasa lugar ang mga ito upang pumatay ng mga halimaw na may gintong mata at makakuha ng karanasan, ngunit napagtanto ni Mimori na maswerte si Eve na si Takao Hijiri ang nakasalubong niya, dahil ito'y isang makatwirang tao. Kung ibang bayani ang nakita ni Eve, maaaring mas malala ang sitwasyon, malalim na nag-iisip, sinang-ayonan ni Mimori si Eve na tama ang kanyang ginawa na hindi ipinagbigay alam ang kanyang pagkakakilanlan sa kahit sino mula sa dalawa si. Ipinaliwanag niyang maaaring maging balakid ang mga kaklase niyang ito sa kanyang paghihiganti laban sa Diyosa. Inamin niyang malamang ay muli silang magkikita ng mga bayani at handa siyang harapin ang mga ito kung kinakailangan. Para sa ngayon, nagdesisyon siyang kailangang manatiling patay si Mimori Touka sa mata ng iba, hanggang sa makuha niya ang ipinagbabawal na spell na maaaring maging panangga laban sa mahika ng Diyosa, na nagwawalang bisa ng lahat ng abnormal na kasanayan.
Kahit mahina pa ang kanyang katawan, sinubukang tumayo ni Mimori, ngunit pinigilan siya ni Seras at hiniling na magpahinga na lang muna siya. Malumanay siyang pinagsabihan ni Seras na nagpaalala na sariwa pa ang kanyang mga sugat, ngunit sinalungat niya ito ng isang papuri. Pinasalamatan ni Mimori si Seras sa kanyang mga kakayahan mula sa pagpapagaling, sa kanyang malalim na kaalaman sa mundo, sa kanyang galing sa espada, koneksyon sa mga espiritu, at sa kanyang kasanayan sa pangangabayo. Inamin ni Mimori na wala na siyang mahihiling pa para sa isang kasama. Subalit, binawasan ni Seras ang halaga ng kanyang mga kakayahan, tinawag ang sarili niyang nakakabagot na High Elf, ngunit mariing ipinahayag ni Mimori ang kanyang pasasalamat sa presensya ni Seras. Anuman ang kanyang pananaw sa sarili, naging magaan ang usapan ng magbiro si Mimori na si Seras ay parang isang nakatatandang kapatid na babae. Nag-usisa si Seras tungkol sa edad ni Mimori, at ibinunyag niyang siya ay 17 taong gulang pa lamang. Laking gulat ni Seras na inakala niyang nasa 20 taon na si Mimori dahil sa kalmado at mahinahong ugali nito. Nang sabihin ni Seras na siya ay 19 na, napatanong si Mimori, iniisip na ang mga High Elf, tulad ni Seras, ay mas matagal mabuhay kaysa sa mga tao. Ipinaliwanag ni Seras na bagamat mas mahaba ang buhay ng mga elf at mas matagal ang kanilang pisikal na sigla, hindi lahat ng elf ay dramatikong naiiba sa pagtanda kumpara sa mga tao. Natatawa si Mimori sa palitan ng salita at naisip kung ituturing na siya ni Seras bilang nakababatang kapatid ngayon na alam na nitong mas bata siya, ngunit mabilis na tiniyak ni Seras na walang magbabago. Sa kabila ng pagkakaiba ng edad, nirerespeto pa rin niya si Mimori bilang pinuno ng Merry King Squadron kung saan siya ay nanumpa ng katapatan. Makalipas ang ilang sandali, inamin ni Mimori na hindi siya makatulog, marahil dahil sa mga natirang tensyon mula sa laban at mga alalahanin tungkol sa hinaharap. Napansin ni Seras ang kanyang pagkabalisa at inalok ang kanyang kandungan bilang unan, isang galaw na ikinagulat ngunit ikinatuwa ni Mimori. Habang nakahiga sa kandungan ni Seras, naalala ni Mimori ang malayong alaala ng kanyang tiyahin na minsang gumawa ng parehong bagay para sa kanya noong bata pa siya. Hinikayat ni Seras si Mimori na huwag sarilinin ang kanyang mga pasanin at ibahagi ang kanyang mga problema kung kinakailangan. Inamin ni Seras na nag-aalala siya kay Mimori, natatakot na baka ang kalmado at determinadong ugali nito ay magdulot sa kanya ng pagbagsak balang araw. Tiniyak ni Mimori na nalampasan na niya ang mga pinakamasamang sitwasyong maaari niyang isipin at hindi siya basta-basta bumibigay. Ngunit hindi lubos na kumbinsido si Seras. Nangako siyang susuportahan si Mimori sa abot ng kanyang makakaya, pinapakita ang kanyang dedikasyon sa kapakanan nito. Nang tuluyan ng makatulog si Mimori, binantayan siya ni Seras, iniisip kung gaano siya ka-vulnerable sa bihirang pagkakataong ito. Ang sandaling ito ng kahinaan ni Mimori ay nagdulot ng di inaasahang emosyon kay Seras, at, nang hindi mapigilan, yumuko siya at hinalikan si Mimori ng marahan. Nagulat siya sa kanyang sariling kilos at bumalik sa katinuan, na pagtatanto kung gaano siya siguro pagod. Ngunit nanatili ang kanyang nararamdaman habang tahimik siyang nangako na ipagpapatuloy ang pagprotekta kay Mimori kahit na siya ay makatulog na sa tabi niya. At diyan nagtatapos ang chapter 43 nga Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.